so beautiful, are lonely. Oh Lord, they need someone hoping. And when I look about, I see thee. I can't help just making this my prayer. Let your love water me, let your love water me, make me a blessing, Lord, wherever I may. Keep me pure, keep me clean, so that your heart may sing. Let your love flow to me. Lord, when I meet the lost one, oh, give me all the right words I need to say. Lord, help me not to be weak or timid. Their only chance may be with me today. Let your love flow through me, let your love flow through me. Make me a blessing, Lord, forever I may be. Keep me good, so that you might be seen. Let your love flow to me. Let your love flow to me. Let your love flow to me. Make me a blessing, Lord, wherever I may be. Keep me pure, keep me clean, so that you might be seen. Let your love flow to me. Everybody, and join with us with the chorus. Everybody stand up. Let your love flow through me. Let your love flow through me. Make me a blessing, Lord, wherever I may be. Keep me pure, keep me clean, so that you might be seen. Let your love flow
forgive me, please, so that you might be seen. Let your love flow through me. Let your love flow through me. Let your love flow through me. Make me a blessing, Lord, wherever I may be. Keep me pure, keep me clean, so that you might be seen. Let your love flow through me. Let your love flow through me. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa kabaitan po niyo sa akin, ang pagmamahal. Salamat sa opportunity na pinagkalat po ninyo. Lahat po kami nandito for this worship. Hinihiling po namin na patawarin niyo kami sa lahat ng kasalanan at hinihiling din namin i-bless po ninyo ang bawat isa at lalong-lalo na ang iyong salita na aming pag-aralan. Hinihiling ko po ng iyong banal na Spirit o patuloy na kumilos sa aming kaligtasan at iparamdam na ang Diyos. Kayo po na Diyos ng buhay ay nasaan ninyo. I-bless din ninyo ang aming tagapakinig sa live stream namin, naka-duty sa government at ang aming mga listeners from Canada, from US, Japan, Hong Kong, and Saudi. Lord, we pray that you bless them. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Ito ang message na binigay ng Diyos sa atin. Sermon on the importance of Christian gatherings, fellowship, worship, and prayer meetings. Lahat po ng gatherings, in relation to the church, lahat po ito ay nasa Bible. We have to worship, we have to church fellowship, we have to prayer meeting fellowship. Hello po. So, pakinggan natin mabuti, iba ang reason po natin. Okay, some Christians don't come to the church gatherings and fellowship because they are not aware about its importance. Totoo po, maraming reasons kung bakit ang mga Christian ay tamad kumapit sa worship, church fellowship, kumapit sa prayer meeting. Maraming reasons. Hello po. Iba-iba. Pero kapag mapakinggan natin ang salita ng isa na nga, masita at mabigyan tayo ng mabigyan tayo ng inspirasyon. Hello po. Yun nga, iba-iba ang reason kung bakit ang iba ay hindi umaattend ng church fellowship. Ito yung karamihan, common reasons. Some don't come because they have no time. Wala silang oras. Yan ang ibang reason. Nakatutok sila sa trabaho. Pag tinanong ng isang member, bakit wala kayo ng Sunday? Ay nako, family gathering kasi namin, nagbisita kami, nag-swimming kami. Masaya kaya ang Diyos gano'n? Hello? Hello? Masaya kaya ang Diyos sa gano'ng reason? Wala po. Wala sila talagang time. Some don't come because no desire. Ang tanong, committed ka ba sa Panginoon? O kaya pumupunta ka lang sa church parang hobby lang? Anong pagkakaiba ng hobby at saka desire? Ang hobby, parang nakasanayan lang. Na okay lang.
Umaten ka o hindi, okay lang. Kaya, yung iba, wala silang desire at wala silang interest. Ang tanong, ikaw ba talaga ay Kristiyano? Ikaw ba talaga ay anak ng Diyos? Ikaw ba talaga ay nagmamahal sa Diyos? Ikaw ba talaga ay ligtas? Kasi kapag tignan mo, pag Biblia ang pagbabatayan natin, walang anak ng Diyos, walang tunay na ligtas na hindi gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon. Hello po? Kaya kapag tignan mo, ang Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, talaga naman na ang kaligtasan ay walang kinalaman ng worship. Walang kinalaman ng good works. Walang kinalaman ng anong bagay. Kung kaligtasan ang pinag-uusapan. Pero, matapos na ikaw ay maligtas, doon na ngayon mag-declare at mag-demand ang Diyos. Hello po? Tignan ninyo, sa Lot, may 10 lepros. Nung oras na yon, siyempre, ang medical science, kaya science, sa medical, kaya sa health, yung panahon ni Kristo wala pa. Karamihan na ginagamit even in the Old Testament panay dahon-dahon. Kasi wala pang ganong mga bakterya, wala pang mga technology noon. Wala pang ganong sakit. Pero ang lepros, noong unang panahon, mahirap gamutin. Pero sa ngayon, nagagamot na. But during Christ, wala nakakagamot. Kaya yung isolation, yan ang in-start ng Israel, kaya sa Jerusalem. Kapag ang sakit ay contagious, nakakahawa at wala ng gamot, kailangan ang isolation. Merong isang lugar kung saan sila titira. Hello po. Kaya ang 10 lepros na ito, nakatira sila sa isang village. At nung nabalitaan nila na merong Kristo, yun lang ang kanilang pag-asa para gumaling. Dumaan si Kristo ngayon in the midst of Jericho, nakita nila, malayo pa sila. Sumigaw at sabi nila, Jesus, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Gamutin mo kami. Pero ang sabi ni Kristo, punta na kayo sa mga pari. Have mercy on us. Please heal us. But Jesus said, go to the priest. Bakit na yung pare ng Catholic hindi? Pare ng Hudyo. Hello po. Noong unang panahon, malaki ang papel ng templo. Kung sino ang naghahari sa nasyon, anak ng Diyos yan. Mga paring Hudyo, sila ang mga ministers yan. Mga parang secretaries pag sa gobyerno. Kaya sabi ni Kristo, punta kayo sa mga pari. Why Christ sending them to the priest? Priests are authorized to give certification that this lepros can go out to the city and mingle with the people. Siya lamang. Kaya advance ang sinabi ni Kristo. Dahil po sa malakas na tiwala nila sa sinabi ni Kristo, bago sila makarating sa mga pari, gumaling na sila. At nung gumaling sila, yung siyang umalis na. Ngunit yung isa, responsible. Hello po? Bakit ka kaya pinagaling ng Panginoon? Bakit ka kaya nilikha ng Diyos? Pag may sakit ka, bakit ka kanya pinagaling? Bakit ka niligtas? Lahat po ng ginagawa ng Panginoon, alam, may kaagibat po yan na dapat responsibility or obligation. Hello po? Yung isa, bumalik yan at nagsamba sa Diyos. Anong sabi ni Kristo? You are 10 who were cured, who were healed. Where are the 9? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay blessed ng Diyos, ikaw ay pinagaling ng Diyos, may obligation ka dapat. Kaya nga po yung isa lang ang bumalik.
Well, may mga tao talaga ganyan. May mga tao talaga pag tinulungan mo hanggang doon lang. At pag wala kang itulong, ikaw pang masama. Yon ang nangyayari sa ating mga missionaries. May mga missionaries, nung kami ang naging missionaries, nahihiya ako na demand ng demand na humihigit. If they gave me 700 pesos for a month, wala akong pwedeng sabihin, thank you. Kahit maliit lang yan. In my experience, may mga missionaries, binibigyan mo nga ng 5,000, 3,000, kulang pa. Ikaw pa ang masama. Meron talagang taong ganon. Sana hindi tayo ganon. Alam naman natin na that is a bad attitude. Hello po. Kaya nga ibig sabihin, noong bumalik sa Diyos at nagsampa. Kaya nung hinanap ni Kristo, nasaan yung siya, ibig sabihin, kapag ikaw ay iniligtas ng Diyos, dinidemand niya yung service para sa Kanya. Kaya tingnan ninyo, Ephesians 3:9, salvation is free, it's a gift. But when you go on verse 10, we are created for a workmanship with Christ. Hello po? Kaya nga tayo iniligtas para tayo ay kamanggagawa ng Panginoon. It does not mean kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ligtas ka na hanggang doon ka lang. Hindi gano'n ang programa ng Diyos. Kasi lahat ng mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos, logically speaking, ang pinaglilingkuran nila, Diablo. Sino po? Kahit sabihin mong hindi Diablo, mahal mo ang mundong ito, ang gatherings ng mundong ito, masayang-masaya ka, gathering sa church, pabigat sa iyo. Ano ibig sabihin niya? Alam po niyo, nakikita ng Diyos ang ating isip at ating puso. Kung wala tayong desire sa Kanya, we are not right with Him. Nakikita ng Diyos ang ating desire, nag-start doon, maging masaya ang Diyos. Ano po? Katingnan natin dito, yung iba walang time, yung busy, yung iba walang desire, yung iba walang interest. Kaya nga natin sinusulatan, hindi lahat ng preacher ay kaya isulat ang sermon. May mga preacher naman na wala siyang masasabi kung wala siyang sinulat. May mga preacher naman ng sigaw na sigaw, pag pinaisulat mo, iba. And the reason why, kung bakit ang preacher, kaya mong mag-preach kahit walang outline, kaya mong gumawa rin ng outline, kapag may pubinig, yun ang ginagawa natin. Internationally, may kaya ginagawa natin English na ganyan, ang request, make it detailed. Ang ibig sabihin, detailed pag ganyan. Para po kapag dinas, yung ibang preacher, pag hiningi yan at least. Hello po? Whatever reasons we have, I think it will not please God. Ano man ang reason natin kung bakit hindi tayo nakakadalo, hindi sila, paano yung Tagalog yan? It cannot please God. Yung Ilocano, hankuraan niya nga rason, no negative, tahan ka makaaten, haan nga maparagsak di Diyos. We cannot please God. Well, pala naman sa mga nasa gobyerno na may duty, wala tayong magawa dyan. Because they are not, they cannot control their time because on duty. Hello po? Pero kapag hindi mo naman duty, yan ang problems natin sa mga members natin dito na nasa gobyerno. Kaya ng prayer meeting natin, ang mga agay na may sasakyan na marunong mag-drive, pag wala yung isa, wala sila lahat. Dahil nga sa duty. Pero kapag nandito yung isa, nandito sila lahat. Kaya nagpipray ko na sana magkaroon sila ng, mabigyan sila ng ano, o kaya maging officer kaya ang mga ito, para magawa nila ano. Ngayon, kayo naman na walang duty sa Sunday, nagpapasalamat po tayo. Pag nabasa ninyo ang post, may nagsabi doon, bakit kaya tayo
Pag pinag-overtime tayo sa opisina, wala tayong complaint. Kapag pinuna tayo dahil sa mabagal ang trabaho natin, ginagawa natin. Pag pinuna tayo dahil sa late tayo, in-improve natin ang sarili. Bakit kaya kapag sa church? Hello, nakita niyo ba? Nagpapasalamat din ako sa isang kinasal na kinaano sa atin yung kanyang video. Yung sinabi niya, gumawa siya ng report kasi ang parang expenses daw nila. Umabot yata ng 100,000 plus. No, 300,000 plus. Ngayon, ang laki ng sweldo, ang laki ng binigay, lalo na kung sa hotel, malaki ang bayad ng mga portitos. Lalo na bakla pa. Malaki ang bayad mo sa video. Malaki ang gagastusin mo sa preparation. Pero kayong pastor na lakasan, gusto mo nito. Tama naman, sabi niya, sa akin, conviction namin yun. Dahil kapag sa church ka at pastor na tama ang pagkasal, tama yung advice, hanggang ngayon, yung sermon na narinig namin sa pastor tuwing nag-aaway kami, yun yung pinagbabatayan namin para masipil namin ulit yung aming problems. Sa amin, yung 8,000 maliit lang. Yung ginayad namin sa coordinator, 30,000. Sa pastor, 8,000 lang. Bakit maraming mag-complain? Bakit? Ang pastor pa, kailangan may bayad? Hindi naman yung bayad. Ang pastor actually, sabi niya, may ibigay ka o wala, pero nasa pananampalataya at sa conviction mo yan. Bakit kaya? Kahit sa church, pag may contribution sa labas, okay lang tayo. Pag contribution sa church, bakit complain tayo ng complain? Hindi tayo masaya. Pag may mga gathering sa labas, excited tayo. Pero kapag sa church, bakit mabigat at mabigat ang ating paa? Hello? Hello po? Kaya sana naman, kahit anong reason na meron ka, sana, pag-aralan natin mabuti. Siyempre, lahat ng bagay gusto natin mag-improve. Sa ating pananampalataya, gusto rin natin mag-improve tayo. Hello? Kaya nga meron tayong sinasabing the higher ground of faith. God, when we, okay, whatever reasons we have, I think it will not please God. When we observe the Word of God, the gatherings for worship and church fellowship is so important. Tingnan natin kung gaano ka-importante. The importance of gathering for worship and church fellowship. Meron tayong around 10 reasons. Pero bilisan natin kasi aalis tayo may hapon. Salamat din kay Apple. Apple ang nickname yan, pero sa liga is 16. Nandiyan na rin yung kanyang sasakyan. Sabi niya, ang kanyang sasakyan daw, pag Sunday, naghahanap buhay. Hindi ko ito sinasabi sa mababa ang faith. Sinasabi ko lang sa alam kong mature in faith. Sabi ko, alam mo anak, kung Biblia ang pagbabatayan, pag Sunday, kung ayaw mo magtrabaho, pati gamit mo, lahat ng gamit mo, pati katulong mo, lahat, kailangan hindi magamit. Gamitin sa Panginoon. Akala ko nagtampo, tingnan nga natin. Pero nandiyan naman, pati sa sakyan niya andyan. Ewan ko kung umiiyak ang batang ito, pero hindi naman. Masaya. Ganun naman talaga. Eh bakit yung nag-provide ako sa San Fabian noon? Karamihan, nung una ang bahay nila, yung bahay na pinag-siservisan nila, inuupaan nila ang itim-itim.
Parang bahay ng ano bang tawag doon sa sabi ko, public school teacher kayo, mayayaman kayo, may mga minibus kayo, ganito ang pinagsiservisan ninyo. Ang gaganda ng bahay nyo, kasi nakapuntahan ako sa bahay nyo. Bakit you allow like this? Paano kayo ibis ng Panginoon dyan? Tapos, 3 na may-ari ng minibus. So ano, Dok, ang advice ninyo? Siyempre, hanap buhay yan. Kung ako sa inyo, itry nyo. Ano kaya ang minibus ninyo gamitin ninyo sa church? Huwag maghanap buhay. Kasi isupay nyo operating price. Ay, nako. Sa inyo yan, pero itry nyo. Sinubukan nila. After 3 months, Dok, tama yung sinabi nyo. Para ang feeling natin, hindi pa yung guilty. Kasi minsan, mag-i-start pa lang yung service namin. Yung drive, yung sasakyan namin, nakabunggo ng bata. Ang daming gastos. Kasi may reason eh. Ginamit lang sasakyan mo para sa Panginoon. Pag nakabunggo ng bata, gawain ng dito yan. Pero kapag ginamit mo, naghanap buhay, pag nakabunggo ng bata, guilty ka. Hello? Kaya salamat naman kay Apple. Mag-inom ka na, okay lang ba sa'yo? Masaya naman ang bata ito. Kilala ko mga bata ito. Hello po! Tingnan natin kung gaano ka-importante. Ako'y dumaan din sa mga preaching na ganyan. Kaya kahit gaano ako kahina sa pananampalataya, natututo ako. Every Sunday, ayaw ko magtrabaho, if possible. Maliban lang kung nasa duty ka. Noong nagtrabaho ako sa ospital, maraming emergency, sabi ni Dr. Brigas, ngayon lang, kung pwede, dito muna tayo. Mag-devotion na lang tayo dito, pag sa church. Siyempre, nasa ospital ka, wala kayong magawa kung may emergency cases na talaga. Sunod po yung mga na-aksidente at sa emergency. Kailangan ng maraming mag-assist. Naunawaan natin yan. Hello po? Once your time is under your control, privilege mo yan. Maliban lang kung yung time is beyond your control, halimbawa duty mo. Lagi humihingi ng pagod si Dr. Rafael. Dok, paano ito? Lagi ko sinasabi kay Mila, kumuha siya ng ano naman, para may kapalit ako, pero wala daw. Pero hindi bali, ang ginagawa daw niya, pagkatapos ng duty, mag-agad. So, nakunawa naman natin yan. Hello po. Okay, tingnan natin. Yung serve natin mabuti, pakiramdaman natin mabuti, tingnan muna natin kung anong sinasabi ng Scripture. Kasi kung natuto po tayo na mag-abide, maniwala, sumunod sa salita ng Diyos, at nag-grow ang faith natin, iba ang pakiramdam mo. Itanong nyo kay Madam Adel, bakit kaya sa laki ng kanyang problems, inuuna pa rin ng church? Fellowship, worship, fellowship, prayer meeting, visitation, bakit niya nagagawa? Iba ang pakiramdam mo kung active ka sa gawain ng Panginoon. Wala ba? Ngayon, alam mo na ikaw iniligtas ng Diyos, masaya. Pero iba pa rin yung saya na nararamdaman mo kung alam mo na ibinubuhos mo yung effort mo, yung oras mo para sa Panginoon. Sino po? Tingnan natin. Christians are being sharpened by the same Christian. Proverbs 27:17 says, iron sharpens iron. Sa hermeneutical interpretation niyan, matalino kasi si Solomon na sumulat yan. Ang bakal, kaya bang ang bakal, pwede ba sharpen ba yan by what? Hindi. Bakal din. Kasi ibig sabihin, ang mga spiritual ay kapwa spiritual din ang pwede mag-encourage. Hello po? When Christians are persecuted,
they need encouragement and advice from Christians. Pag ikaw ay dumadaan ng problema, kanino ka kumukuha ng lakas? Of course, minsan nakalimutan mo ng mag-pray. Nakalimot ka sa Diyos. Dumadaan ka sa problema. Sino mag-remind sa iyo? Yung kapwa Kristiyano yun. Kaya nga ang mali sa ibang Kristiyano pag may problems, sa hindi Kristiyano nagpapa-advise laban sa kapwa member sa church. Hindi pwede yun. Mga young people, pag na-in love, sabi na isang young people, istrikto ang tate at nanay ko. Pag nalaman nila na ako'y nakikipagligawan, delikado ako. Anong gawin ko? Hindi ako makatulog. Tuwing matulog ako, nakikita ko yung mukha ng crush ko. Isabi naman niya, kakalimutan daw ako kung wala akong time, ayaw kong makipag-date. Ay nako, iba ng puso ngayon at noon. Sundin mong tibok ng puso ko. Magtanan na kayo. Kung ano nagtanan. To make the story short, the buntis. Buntis na ako, sabi sa kapwa high school. Naku, paano na yan? Papatayin ako ng tatay ko rin. Saan kayo pupunta ngayon? Hello? Mali ang kukuha ng advice sa hindi Kristiyano. Hindi nila nauunawaan ang sitwasyon. Kapag may problems ka, ang magkapatid halos magpatayan dahil sa bahay, dahil sa lupa, dahil sa agawan, sa mana. May mga magkakapatid nag-aaway kung sino ang mag-alaga sa magulang. Nagtuturuan. Nung namatay ang mga magulang, nag-aagawan kung sino ang magmamana. Bakit ito nangyayari? Ang gumagawa lang ng mga ganitong tao na nanalo ang flesh. Wala ng puwan ng makadiyos na pagmamahal. Nawala yung spirituality. Ano? Kaya kapag nawala ang spirituality ng isang tao, walang tamang desisyon. Magpa-advise ka sa hindi Kristiyano, demanda mo na lang, patayin mo na lang. Para sa iyo na lang yung lupa. Pero kapag sa Kristiyano ka magpa-advise, anong i-advise sa iyo? Of course. Wala kasi imposible sa pagmamahal eh. Yun lang ang sa aming magkakapatid, doon ako nagpapasalamat, nag-aaway kami pagdating sa relihiyon. Pero pagdating sa mga lupa-lupa, madaling. Halimbawa sa akin, siyempre, ako yung pangalawang lalaki, mas maluwag yung bigay sa akin. Ito naman kapatid ko, umiiyak, bakit ka pang liit yung sa kanya? O sige na lang, para walang away, kasi ikikita ko yung pagdagdag ko sa gastusin na misis ko. Kaya nung nabinta, binigyan ko siya, walang away. Pero sa amin magkakapatid, ako pa rin ang blinis ng Panginoon. Hello po. Pero ngayon, tawag ko pa, manapapis pa naman, nag-away-away dahil sa lupa. May alam ka bang ganyan? Alam na ganyan yan. Ang problema dyan, nakialam yung pastor, oy pastor, huwag kang makialam. Family ito. Nung ako naman, huwag kang makialam dito sa family problems ko. Makialam ako. Bakit? Baptist kayo eh. Gusto niyo i-declare ko hindi kayo Baptist para hindi ako makialam. Sa awa ng Panginoon, nakinig sila. Nasipin na rin. Sino magsisipin sa problems ng mga Christian kundi kapag Christian? Hindi po ba? Alam niyo ba na every worship like this, every church fellowship, every prayer meeting, merong inspirasyon at merong encouragement na mangyayari. Hello pa? Hello?
Mag-amin naman kayo, bakit sa ibang church, sa kasalit na pala ako, sigaw na sila ng ibig. Para kayong natatakot. Number 2, pro-testimonies, counsels from other Christians, we shall be established. You cannot grow by yourself alone. Hello po? Hindi tayo pwedeng lalago na tayo lang. Halimbawa, ikaw na isang Kristiyano, lalong-lalo na kung ikaw lang ang Kristiyano sa bahay. Anong inaasahan mo? Minsan, pinipersecute ka. Pero kapag magkasama ka sa bahay, halimbawa, may 5 magkakapatid. Yung 3 na saved, yung 2 sila persecutor, pati magulang. Sa 3, privilege natin na kapatid, 3 tayo. Ngayon, pag sila ay pinapagalitan, pinipersecute, sila ang nag-i-encourage ng kanilang sarili. Iba talaga kung palagi ka may kasama na pinagsasabihan mo ng problems mo. Hello po? Ganon din sa church. Kaya hindi ba pwedeng may-establish ang ating spirituality kung hindi tayo nasanay na umaatin sa gathering na ganito. Halimbawa, anong pakiramdam mo? Ang umatin dito, 3 lang. Na-encourage ka o kaya na-discourage ka? Pag nakita mo na maraming umaatin, nakaka-encourage ka. Pati naman ako Pag nakikita ko na maraming umatin, na-inspire ako. Pero kapag nakita ko na kukunti, maraming bakante upuan, ano kayang problems? Kung ikaw ay spiritual, pati ikaw masaya ka kung maraming Kristiyanong umaaten at naglilingkod sa Diyos. Proverbs 15:22. Tignan nga natin. Without counsel, purposes are disappointed, but in the multitude of counselors, they are established. Lalong-lalo na nasa church fellowship. Ang church fellowship kasi, para maging attractive at maganda, ang talagang activity sa church fellowship, number 1, yung bawat isang magbibigay ng pasalamat. Kung ano yung blessing na natanggap sa Panginoon. Hindi nyo ba alam na pati problems? Halimbawa, nagkaroon ka ng problema. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin. At testimony mo dyan, gaya ni Apostle Paul, nagpapasalamat ako, kahit persecuted ako, hindi ako tinabayaan ng Diyos. Hello po? Kahit persecuted ako, malakas pa rin ang pananampalataya ko. Nakaka-encourage ka sa iba na konting problems lang, naghihina na. Hello po? Hello? Masaya ba kayo? Amen. Okay. Number 3. It is the obligation of all God's children to gather together for worship. Obligation. Ano ibig sabihin ng obligation? Hebrews 10:24-25. Hebrews 10:24. Yan ba talaga? And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Hello? Not forsaking the assembling of yourselves, together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see that they approaching. Pag sinabi natin church gatherings, worship, church fellowship, prayer meetings. Sa church fellowship na sinasabi ko, lahat magbigyan ng chance na magbigay kahit huwag kayong magbigay ng mahaba.
Kasi kapag nakita na ikaw lang lagi ang kumukuha ng oras, walang chance ng iba. Hindi rin maganda. Bawat isa ay magbigay ng pasasalamat. Pangalawa, magbigay ng problems na ipag-pray. Hello po? Magbigay ka ng problems mo na ipag-pray. Halimbawa, kung may nagtanong sa problems, pag may nagtanong sa problems, kung sino doon ang nakakaalam ng sagot, isasagot sila. Hello po? Minsan, isang basis lang ako tinabigyan ang mga adults. Nung una, nagtanong ako, anong problems sa family? May mga problems ba kayo sa mga asawa ninyo? Lahat naman, walang nagsabi na mayroong problems. Baka takot sila. Sabihin ko sana, kaya lang, baka isermon ko, baka marinig. Wala naman. Anong problems? Yung iba, yung mga anak ko lang, anong problems sa kanila? Minsan, nag-aaway sila. Minsan, hirap silang isingin, lalo na kung linggo. Yun lang, sigurado kayo, walang problem sa misis. Nagpilinan lang, pero walang umilig. Hello? Hello po? Nakakatuwa naman. O pala, i-appoint natin si Abalayan na siya ngayon ang in-charge sa Adults Fellowship sa mga din. Siyempre, siya ang pagtuplinan natin. Bakit? Walang umahatid. May paalam siya. May tricycle naman. Halimbawa, every first Sunday lang naman. Sa linggo pa rin, kausapin na. Ang mga men. Hello po? Pag sinabing not for today, kuman po yan. Pag kuman, alam natin, pag kuman yan, at hindi mo ginawa, violation. What is sin? Sin is a violation of the command. Pag sinabing church fellowship, mamayang hapon, command yan eh. Maliban lang, yun nga naman ang problems na naman natin talaga dito, yung iba kailangan magbiyahe na papunta sa trabaho. Kasi hindi pwedeng sa umaga naman di magbiyahe. Pero yung iba naman, kaya naman nilang remedyohan na maaga ng Monday. So nauunawaan natin kung gano'n ang reason. Hello po? Kaya bawat gatherings natin, huwag natin gawing patigat, huwag natin gawing dagdag na naman, gawin natin privilege yan. Whether you like it or not, maaaring hindi mo gaano maramdaman habang tumatagal, masanay ka, magiging masaya ka na rin at doon ka naman i-bless ng Panginoon. Hello po? Hello po? Kaya nga lamang, tama na nga naman, lahat ng gumagawa ng obligasyon na hindi masaya, hirap na hirap sila sa trabaho. Ang napag-aralan ko nga naman sa public management, nung tayo kumuha ng public management, number 1, itinuro, love your work. Diba pa? Mahalin mo ang trabaho mo dahil yun ang binigay ng Diyos na bubuhay sa iyo. Mag-obligation na ang sa utak mo, pabigat yan. Pero kapag minahal mo yan, nagkasamang pagmamahal, hindi ka ganong mahirapan. Ganon naman yan eh. Kaya yung pag-attend ng church gathering, yan po ay command. Yun ay obligation. Pero dapat gawin natin hindi pabigat yan, gawin natin privilege. Kasi every gatherings, meron at merong blessing na ibibigay ng Panginoon sa atin. Hello po? Tandaan natin, church worship, church fellowship, prayer meeting, these are obligations. Mag-like na lang ako. Kung bakit ka nag-like, tinatamad ka. And that is reality.
Mag-live ka dahil hindi talaga pwede. Kapag personal na trabaho mo, kaya mo na mag-iwan mo na yun eh. Para sa church gathering. Lalo na ang fellowship natin, parang ini-ignore natin. Ano kaya ang isip ng Panginoon? Ano kaya maramdaman ng Panginoon pag hindi natin pina-priority ang mga ito? Totoo, may mga trabaho tayo na priority natin. Alalahanin natin yan ay bigyan ng Diyos. Ngunit, ipinigay na yan para mabuhay ka at makapaglingkod sa Kanya, hindi yung para mabawasan ang oras mo para sa Panginoon. Hello po? Hello? Hindi natin reasons yung trabaho natin. Dahil binigay yan ng Panginoon para sa atin, pero it does not mean, kapag binigay niya yan para mabuhay tayo, nababawasan yung oras natin para sa Kanya. Pag binawi yan, problema. Number 4, it is the duty and obligation of all church members to admonish one another by virtue of gatherings and fellowship. Colossians 3:16. Tingnan natin. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with the grace in your hearts to the Lord. So, command yan at obligation. Number 5, fellowship with one another is a fellowship with God. Yon ang plano ng Diyos. Yon ang desire ng Diyos na tayong mga anak ng Diyos ay madalas na nagkatipon-tipon para sa Kanya. Lahat naman na ginagawa natin for the sake of God. Hello po? If you come to church for worship, if you come to the church for church fellowship, if you come to the church for prayer meeting, not for our own, it is always for the sake of God. Hello po? Kaya kapag tayo ay nag-God always gathering, pinapakita lang natin na we have that fellowship, close fellowship with God. 1 John 1:3 and 1 John 6:7. That which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Si John Bigalagit, sinasabi sa kapwa apostol, kailangan tayo mag-fellowship. Hello po? If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Hello po? Kaya kung mahal natin ang Diyos at sabihin natin malapit ang we have a close fellowship with God, kailangan tayo umati ng mga fellowship. Kasi ang ginagawa natin ito, maliban lang, halimbawa nga naman, si Adila na unawa natin, may alagang special child, hindi naman lahat ng pagkakataon. Pero nagpapasalamat naman tayo na pinipilit pa rin. Kaya, halimbawa, pag inaalaga naman kayong maliliit na bata, wala naman tayong magawa. Pero kung kayang remedyohan ang ating family na nandito sila sa malapit, late sila. Pero ngayon na nakatira na sila sa kanilang bahay, oh wow, mas maaga pa sila sa akin. May excitement. Hello po? Kaya nga sila mas maaga dahil excited silang papunta rito. Nung una na napunta sila doon, kasi meron kaming nightly devotion. Kasama si Adila, si Hilda, yung iba sa inyo, kung gusto niyo mag-join kayo. Sabi na akin, I want to go home. Dito daw, pero sabi ko, that is your call.
Nang ibig ko sabihin dito, sana naman ma-realize natin na ang ginagawa natin, pagtupad natin sa opus ng Diyos sa ating obligation na mag-attend ng tatlo: worship, church fellowship, and prayer meeting. Yan po ay ginagawa natin para sa Panginoon. At ang ginagawa natin ito ay fellowship din natin sa Diyos. Hello po? Number 6. Gatherings for worship, fellowship, and prayer meetings became the spiritual power and strength of the early Christians. Yan ang kanilang kalakasan. Sa ayaw at gusto natin, marami tayong problems. Ako may problems ako sa aking mga kamag-anak. Ngayon, may mga problems din ako sa week na ito. Hindi lang mga Baptist ang nagtatanong. Yung ibang mga viewers natin, nagtatanong sa akin, nakikipag-discuss sa messenger, ayaw sa live. Ay bakit ayaw mo sa live? Para maraming makarinig. Baka marinig mga kapatid ko, papatay nila ako. Ganon. Pari-pariho. Yung iba nag-abroad, lahat daw ng kanyang pera binigay, pinag-aral ang kanyang mga pamangkin. Palibhasa, matandang dalaga. Noong pag-uwi daw, nakita niya ang kanyang bayaw, mga kapatid, marami naman napapanood na ganyan mga apo nandyan sa lamisan. Pero nakita nila yung kanyang ina, nandyan lang. Binigyan lang siya ng matigas na pandesal at kape. Dahil medyo may pagkaulyanin. Yung pagdating niya, masayang sumalubong sila saan si inay. Inilit niya lang itago, pero nakita niya doon. Diyan siya nagalit. At nung nagalit siya, sabi, wala kayong utang na loob. Lahat naman daw sila, kinalaban siya. Dimanda ka kung gusto mo. Bakit? Ang sabi mo, gastusin namin. Tapos, itidimanda mo kami. Sinidimanda mo kami. Wala namang ipipinsa na babayaran namin. Ay kung sabihin namin, ginastos namin lahat kay nanay, ibigin siya ka. Sabi ko, bakit ganun kasama ang puso nila? Sabi ko, wala tayong magawa hanggat wala silang takot sa Diyos. Yung isang pamangkin na lalaki na 6 years old, sabi daw, totoo naman si tita, mama, hindi pa kinakawawa mo si lola. Pag sinabi ko, ako pinapagalitan mo. Kaya doon nag-start ang away. At hindi lang yan, maraming problems dito. Dahil ang problems, wala silang takot sa Diyos. Ang masama pa, mga Baptisti, ang mga nag-aaway. Kaya ang dahilan, habang walang tunay na pagmamahal sa puso ng tao, habang tayo ay malayo sa Diyos, wala tayong close fellowship sa Diyos. Tama yung sabi niya po sa Paul, may mga bagay na ayaw natin, pero nangyayari ito. Gathering for worship and prayer meetings became the spiritual power and strength of the early Christians. Sobra silang persecuted, pero dahil sa kanilang close fellowship, kahit may problems nila, nakakayanan nila at nakakapag-overcome sila. Sinasabi ko sa inyo, attending church fellowship, malaking blessing, malaking bagay yan sa ating buhay. Diba? That is our lives. That is a part of our Christian life. Acts 2:42, basahin natin. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Kaya dahil dyan, naging malakas sila. Ino-ulit ko, fellowship, attending fellowship in the church, that is our power and strength.
Hello po? Saan ba tayo? Number 7. It is the joy and desire of God. His church must practice gatherings for worship, fellowships, and prayer meeting. Desire po ng Panginoon yan. Yan ang gusto ng Diyos na gawin ng kanyang mga anak. Naniniwala ba kayo dyan? Everybody say amen? Amen. Hello? Amen. Yun ang desire ng Diyos. Yung lahat ng kanyang anak ay halos laging nagtipon-tipon. Tagalog. It is the desire of God that His church must practice gatherings for worship, fellowship, and prayer meeting. Number 8. Before number 8, try to imagine. Oo nga naman. Try to imagine and expect that when all members will sacrifice their best and their time and join together for worship, fellowship, and prayer meetings, God will be pleased and He will fully bless us and our church. I-imagine ka natin sa umaga 2 to 3 hours lang, marami tayo. Pag church fellowship na once a month lang, bihira lang. Pag prayer meeting, mga 4-6 lang. Ano kaya feeling ng Panginoon? We try to imagine, ano kaya kapag nagkaroon tayo ng worship na ganito, church fellowship sa hapon yung attendance natin, ganito rin. Sa prayer meeting, ganito rin. What we do expect from the Lord? I-bless tayo, mag-grow tayo, mag-grow ang ating church. Hello po? Tingnan natin Acts 2, 46-47. Minsan, gusto ko rin tanggalin ang prayer meeting. Dahil sa kukunti lang naman ang umaaten. Mga ate family lang naman. Balsita family. Mga staff dito. Pag wala na kami klase at holiday, wala na kami mga staff. Kaya sabi ko, Lord, sana walang holiday sa ministry. May nag-ano sa akin, may nagbero. Ang gawin mo, i-declare mo na lahat ng staff magtrabaho pa rin kahit Wednesday, ay kahit holiday. Yun nga lang, sisingilin ka ng overtime. Okay. Siyempre, sisingilin ako ng overtime. Sabi naman nila, hindi bali, naka-attend sila. Sa akin, sabi ko, hindi pwede. Pag uma-attend ka dahil lang sa overtime fee, hindi rin maganda. No po? And they continued daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they eat their meat with gladness and singleness of the heart. Tignan nyo sa kanila, hindi lang sa temple, sa house pa. Pag in-apply kasi natin dito yan, ano kaya? Church fellowship, once a month lang, wala pang pupunta. Prayer meeting, wala pang pupunta. Ano kaya kung i-apply natin yung house to house? Hello? Siyempre, kung ano yung nakikita ng Diyos na attitude natin, kung ano yung nakikita ng Diyos sa atin na wala tayong ka-interest, desire sa mga gatherings ito, what do we expect? I-bless niya tayo? Masaya sa atin? Hello? And what do we expect from the Father? Ano in-expect natin? Sa ibang bagay kaya natin, fellowship lang. Hindi ito pabigat. Dahil hindi natin pina-priority. Kaya pabigat. Sabi ko, Lord, tanggalin ko na lang ang prayer meeting.
But I was convicted. Nung nag-warning ang Diyos kay Abraham, susunogin ko na ang Sodom at Gomorrah. Ang sabi ni Abraham, Lord, ipagpatuloy mo ba na sunogin ang Sodom at Gomorrah kung meron 50 nasasampalataya? Hindi. Pababa na pababa ang request ni Abraham. Papaano kung 5 na lang? Hindi. Dahil sa 5, hindi ko susunogin ang Sodom at Gomorrah. Pero hindi 5, wala. Itinuloy ng Diyos ang pagsunog sa Sodom at Gomorrah. Lord, tanggalin ko na lang ang prayer meeting. Mag-service na lang kami ng alas 4 ng madaling araw sa Sunday. 1 oras lang. Para ang members malaya, punta sa picnic, punta sa swimming, punta po saan-saan ng Sunday. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang magtampo. Dahil may mali, kahit maliit ang mga members na merong desire. Sa gathering, dahil sa Manila, i-bless ko ang church. Hello po? Hello po? Amen. Kaya nga, hindi na natin tinanggal ang prayer meeting, kahit 2-3 na, okay lang. Pero, yun ang sinasabi ko. Bakit wala tayo sa prayer meeting? Ang prayer meeting lang naman, madali lang naman. 3 awit, preaching, after the preaching, ibigay mo yung request mo, pray together, that's all. Kaya natin yan kung gusto lang natin. Number 8, it is a command of God that church members should continue to bond with one another through fellowship. The desire of God, every church members must continue to have bonding with one another. Nagpapasalamat naman tayo sa mga boss ng mga ito. Pag nandyan si Joseph, nandyan si JC, nandyan si Jodel, sino pa? Sino pa? Nandyan si John Paul. Sabi nila, Sir, magkaroon kami ng bonding fellowship with the boss. Sino kasama mo, the boss? Saan kayo? Hindi sinabi. Alam ko na okay lang yun, na kahit siyempre yung may mga trabaho, punta sila sa Jollibee o saan, at least nagkakaroon sila ng fellowship. Tama naman yun. Sila po. Sa mga girls kaya, wala pa nagpaalam. Sir, meron kaming bonding, wala pa. Kasi wala bang si woman kasi? May seaman. Kaya, tama naman yun, magkakaroon ng bonding ng isa-isa. Ano po? Number 9, God loves gathering for worship, fellowships, and prayer meeting. That is why He said, I will always be in your midst. Matthew 18:20. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Every gathering na ginagawa natin, official gatherings natin, worship, church fellowship, prayer meeting, lahat ng gatherings na ito para sa Diyos, ang Diyos na sa atin. Hello po? Hello? Bakit kaya sobra kayong tayo ito? Number 10. Following the command of gatherings for worship, church fellowship, and prayer meeting is not stressful,
difficult and burdensome. But it is a beneficial if you only love the Lord. Hello po? Halimbawa, pag sa San Fernando ka, trabaho mo sa Baguio, siyempre, naunawaan natin kung hindi ka makating dito. Pero kung nandito ka na rin lang, malapit, kaya ma-privilege na may trabaho ka, malapit sa church. Kaya natin yan kung gusto natin. Kaya pag tingnan natin dito, ang church worship, church gatherings, or prayer meetings, church fellowship, hindi talaga pabigat sa mga taong nagmamahal sa Diyos, honest, faithful sa Diyos. Hindi yan pabigat. Pero kung yan ay ginagawa ng pabigat, ay nako, marami pa akong gagawin. Lesson plan ko. Marami pa akong plano kung ano-ano dyan na reason. Marami akong assignment. Gawin mo kaya ikaw lang na walang tulong ng Diyos. Anong mangyayari? Hello po? Alam niyo ba ang spiritual Christians, bawat ginagawa mo, pinagpipray mo. Hello po? Ganyan yan. May isang pastor na tumawag sa akin. Tanong ko sa kanila, may mga problems na itinot na binigay sa akin. Dahil lahat daw ng kanyang member, public school teacher. Karamihan. Kaya ang sagot ko naman, sa atin, marami namang public school teacher dito, pero they're faithful, they're honest naman sila. Pagsabihin ko sana, yun nga, problems ko rin eh. Mga public school, wala bumabalik sa hapon kasi gawa ng prayer meeting. Hindi na ako naging blessing. Ay dito naman sa awa ng Panginoon, meron pa naman. Halimbawa si Diesel eh. Talaga namang lahat ng activities nandito. Buti na lang may Diesel. Madam Rosana, Madam Mila. Sabi ko, kaya marami din dito. Pero amis naman sila. Kasi ang reason, kaya yung service namin ng hapon, 0. Kasi karamihan, members, yung iba estudyante, yung iba teacher, wala na. So wala kaming service hapon, wala kaming fellowship umaga lang. Mga 2 hours, 3 hours lang, wala na. Sabi ko sa kanya, di mag-preach ka, sige na to, mag-preach ka na, igawan mo ako ng outline para yung ginawa kong sermon sa Church Fellowship, padala mo sa akin, o sige. So pwede i-detail mo. Hello? Baka mangyari, ibigay ko ito, nag-preach ako ng ganito, hindi tumalak, binigay ko sa kanila tumalak. Ano kaya mangyari? Hello? Itanong niya kay Daniel, sa medical science, pag binigyan ka ng gamot at hindi tinanggap ng katawan mo, anong mangyari? What do you expect? Anong sasabihin ng doktor sa iyo? Ang lalakas ng antibiotic, hindi tatanggapin ng katawan mo. Bigyan ka ng dextrose, halos hindi mag-circulate. Anong mangyayari? Mamaya sabihin ng doktor, cancer of the blood, ang sakit mo. Kaya minsan, may nag-suggest din, ganito siguro to, para isa lang ang pakikinggan namin. Kung pwede, na yung life mo sa health, i-post mo na rin sa church. Kasi may mga pastor kasi, bahala ng Panginoon, hindi kailangan ng mga vitamins yan. Kung ano ngayon, dinala sa hospital. Anong sabi ng hospital? Sa kanyang laboratory result, ang kanyang bone marrow ay hindi na nagpapangsyon. Hindi nagpaproduce ng red blood. Dati rin akong anemic high blood. Yun ang problems ko dahil hindi rin ako naniniwala sa mga vitamins. Ayun ang tinanong sa akin ngayon, anong problems pa dyan? Karamihan, yun ang sinasabing cancer of the blood. Pag hindi na nag-function ang bone marrow mo, ano pa ba? Wala na. Ang kidney, pwede bang palitan?
Aywan ko sa Bunmaro. Ang kidney, may mga mabibili, kaya maraming kidnapper ngayon. Pati bata, mga grade 6, pwedeng makidnap, kunin yung kidney. May isang nanay na kinasuhan. Naglalaro sila sa ganyan. May kausap siya. Ha, mga ganon. Ay, malapit sa kalsada yung anak niya naglalaro, hindi niya namalayan, may kumuha sa anak. Buti na lang, nung malayo na, mama, sumigaw. Tapos, tamang may dumaan na barangay-tano. Nakita nila. Kaya kinasuhan yung nanay. Ang cellphone kasi nang minsan yan, pahamak yan eh. Ano pa? Kaya kayong mga bata ngayon, hindi kayo basta-basta ba? Meron pa nga high school, first year high school student na pinignan. Dahil ang pinaglalakaran niya malayo. Halimbawa dyan, walang ganong tao, nakapotsi ang mga yan. Pag nakikita nilang mag-isa ka, pwede ka nilang magkidnap. So yan ang tandaan natin, pag meron kang organ, hindi nang mag-function ng maayos. Lalong-lalo nakakalungkot, hindi na raw nagpapaksyon ang Bunmaro. Anong religion yan? From time to time naman, bibigyan ka ng, parang, tinatawag natin, dialysis din, na kumakain ka ng blood. E paano na kung walang madiling blood? Kaya nga po, ganyan ang katawan, ganyan ang kaluluwa. Bawat salita ng Diyos, kahit anong sermon, magagandang sermon, mabibigat na sermon, wala pa rin spiritual improvement. Delikado na yan. Walang taong perfect. Wala namang tao na perfect na lahat-lahat nagawa. Pero at least naman 75% nagagawa ko. Sino po? Walang perfecto. Hindi natin ipangako na gawin mo lahat 100%. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari. May mga pagkakataon din na hindi natin makaya. Pero at least mas maraming fellowship na naatinan mo. 75% naman, at least may passing grade ka. Hello po? Following the command of gatherings for worship, church fellowship, and prayer meetings is not stressful, not difficult, and burdensome, but it is a beneficial if you only love the Lord. Sa tunay nagmamahal sa Diyos, lahat ng fellowship na ito, lahat ng command ng Panginoon, hindi pabigat. Dahil mahal mo ang Diyos. Ano pa? Pero kung pumupunta ka lang dito, as ihati lang, obligasyon, obligasyon, na walang desire at walang pagmamahal, ikaw ang kawawa. Nakikita rin naman ng Diyos ang isip mo at puso mo. Kung may desire ka ba, may pagmamahal ka ba sa ginagawa mo. Ano po? Hello? Amen. Technically, pakinggan natin ito. Technically and honestly, if we only love God, all of us can make our worship, church fellowship, and prayer meeting to be exciting, impressive, or inspiring. But when we love God, po? Sa pagmamahal yan. Kulang tayo sa desire. Kulang tayo sa pagmamahal sa Diyos. Anong sabi ni Kristo? If you love me, keep my commandments. Kaya ang reason kung bakit hindi natin nagagawa ang mga bagay na para sa Diyos, kulang tayo sa pagmamahal. Hindi naman sinabi ng Diyos na kakantahin mo ang puso. Wala namang pabigat yan kung gusto natin. Kaya ay pabigat dahil istorbo lang sa atin. Marami kang dapat gawin. Punta ka pa ng fellowship, istorbo lang yan. Hindi ko magagawa yung gagawin ko. Ano bang mas mahalaga sa iyo? Yung ginagawa mo kaya ang Diyos. Hello? Hello po? Alalahanin natin God is still in the Bible nature. First quarter of the year.
Panay ganito ang preaching na mapapakinggan natin. Inuulit ko, sabi ni Kristo, if you love me, pag sinabi if, conditional, logic yan. Kung hindi niyo ako mahal, hindi niyo gagawin ang mga ito. Pero kung mahal na ako, magagawa niyo ito. Try to realize it and try to observe it. Amen? Jesus said, love the Lord with all your hearts, with all our hearts, minds, and strength or effort. Nothing is impossible with love. Because love can sacrifice. Ano po? Bakit sa ibang bagay magawa natin ang paraan? Bakit para sa Kanya hindi? Kung nasa hospital ka, o nga pala, pag-pray natin mamaya, pag available si Pastor Chris, pag-pray pala sa Bloodway, nasa hospital na ngayon, nakakonfine. Dahil po sa bukol dito, lagi kong sinasabi na sometimes may mga bukol na ganyan na resulta po ng nicotine ng sigarilyo. Kaya kayong naninigarilyo, ihinto na ninyo yan. Wala talagang gamot yan. Yung kaibigan ko, si Dr. Liban, specialist, brain specialist, ang kanyang tumor sa brain, dahil sa nicotine doon tumor, hindi na gamot. Walang gamot sa nicotine. Ano po, ang gamot yan, ihinto mo na lang. Ano po, since nasabi ng Biblia, na ang utos ng Diyos hindi pabigat sa atin, kundi beneficial. Ihinto mo yung ginagawa. Gawin natin interesting, exciting. Dahil yung ginagawa natin, halimbawa, dahil sa ginagawa mo, huwag kang mag-attend. Sige, gawin mong mag-isa lang. At tumalak tulong kaya ang Diyos. At ang imagine natin, nakikita ng Diyos ang ating isip, nakikita ng ating puso, kung meron tayong pagmamahal sa Kanya at meron tayong desire, doon sa na-bless. Pero nakikita niya na komplemento lang ang ginagawa natin. Paano niya tayo i-bless? Lahat tayo gusto natin lumago, lahat tayo gusto natin mag-bless. Pero unahin natin na pasayahin ang Diyos. We need to please God first. Hello po? Halimbawa, ang ating mga apo, pag umawit sila dito, ang umawit lang yung mas bata. Natouch ako. Sobra akong na-bless. Sabi ko, meron akong gift na 500. I will give it to you because you sang for the Lord. Siyempre, mag-serious naman yung isa. Kaya tatagdagan ko. Yan ang naramdaman ng magulang natin sa langit. Pag nakita niya na tayo ay gumagawa ng mga bagay na nagpapasaya sa kanya, sino siya? Na hindi matas ang kanyang puso. We make God happy and we can even touch the heart of God whenever He sees our love, our endeavor, our sacrifices for Him. Do His commandments with joy, and there He will bless us. Hello pa? In the Bible, the concept of making God happy is often expressed through our love, in our endeavor and joy serving Him. The Bible says, delight ourselves in the Lord through serving Him with gladness. Amen? Psalm 37:4. Delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Pasayahin natin ang Diyos. Ano man yung kagustuhan natin, gagawin niya para sa atin.